Isa. Sino yun? Sinong bamulong sa akin? Umungol si Steven. Binunot ang toothpick. Kahit si Steven. Pang-uuyam sa salarin. Talagang labis siyang nag-aalala. Dahil alam niyang napakalaki ng kanyang impenetrable skill. Malakas. Walang sino man ang nagawang saktan siya. Gayunpaman, may nakatusok lang sa kanya ng isang palito. Laking gulat niya nang malaman na may isang eksperto sa karamihan. Nagpalitan ng tingin ang lahat. Walang nakakaalam kung sino ang gumawa nito. Si Tommy lang ang nakatitig kay Jared. Puno ng paghanga ang kanyang mga mata. Ako iyon. Kumuha ng ilan si Jared. Hakbang pasulong. Ikaw. Nagsalubong ang mga kilay ni Steven na hindi makapaniwala. Nasa 20s pa lang ang binatang ito. Paano? Malakas kaya siya? Jared. Ano? Anong ginagawa mo? Huwag subukan na maging isang bayani. Hindi ikaw iyon. Inabot ni Josephine si Jared at hinayla ito pabalik. Ms. Sullivan. Magiging maayos si Mr. Chance. Huwag mag-alala. Pinigilan siya ni Tommy. Hoy, bata. Pinaninindigan mo ba si Tommy? Ang iyong tiwala ay pupunta. Patayin mo. Malamig na sabi ni Steven. Cut the crap at ituloy mo na yan. Marami akong ginagawa. Walang ekspresyon ang tingin ni Jared habang nagsasalita. Sa sandaling iyon, isang manipis na tabing ng ambon. Pinalibutan si Jared. Napakanipis nito na halos hindi na makita. Ang tabing ng ambon na nakapaligid kay Jared ay ang espiritual na enerhiya sa kapaligiran. At ito ay bumuo ng isang matigas na kalasag sa paligid niya. Maliban sa Josephine, walang ibang pumipigil kay Jared dahil lahat sila ay gustong makita kung ano ang kanyang kaya. Sila, gustong makita sa sarili nila ang dahilan kung bakit napakagalang ni Walter kay Jared. Well, ikaw ang nagtanong. Naningkit ang mga mata ni Steven. Lumapit siya kay Jared at humarap sa kanya. Isang split second. Tapos binato siya ng suntok. Sa kabila noon, hindi gumalaw ng kalamnan si Jared. Sa halip, tumayo siya, pa rin at kalmadong nakatitig kay Steven. Huwag na, sigaw ni Josephine nang makita niyang malapit nang makuha si Jared. Sinuntok. Gayunpaman, hindi iyon napigilan ni Steven. Dahil sinuntok niya si Jared sa dibdib ng napakalakas. Bam! Napakalakas ng suntok na iyon na maaaring mapatay nito si Jared sa mismong lugar. Ngunit kakaiba, nanatili ang lalaki, pa rin kahit na mahigit 100 libra lang ang kanyang timbang. Sa halip, si Steven ang may pinakamasama. Habang nakayuko ang braso niya sa kakaibang anggulo, ang malakas na pag-urong ay nabali ang kanyang braso, na naglantad sa kanyang mga buto. Napaungol si Steven sa sakit. Hindi siya makapaniwala sa nangyari sa braso niya. Ikaw, alam mo ang impenetrable skill din. Napatulala si Steven. Medyo lang. Ngini siya ni Jared. Ang totoo ay walang naniwala kay Jared. Ito ay imposibleng kaunti lang ang alam ni Jared sa impenetrable skill kung kahit si Steven ay nabigo na makapasok. Ito. Nang makitang hindi nasaktan si Jared. Napanganga si Josephine sa gulat. Bigla, ang paghanga niya kay Jared. Lalo pang lumaki. Kanino mo ito natutunan? Ito ang natatanging impenetrable skill ng mentor kong si Francis Yancey. Si Steven ay naguguluhan at sabik na malaman kung sino pa ang nakapagturo kay Jared ng kasanayan. Hindi ako taga-school o sekta. At saka, wala namang impenetrable skill. Isa lang itong kasinungalingan para lokohin ang mga tao. Ngumisi si Jared at sinuntok ang dibdib ni Steven. Agad na umubo si Steven ng isang subo ng dugo. At pinalipad pabalik. Ang kakayahan na taglay ni Jared ay hindi ang impenetrable skill. Sa halip, ito ay isang teknik na nagmula sa isang taong sinanay sa martial at mystical arts. Kahit isang bala ay wala. Tumago sa kanyang kalasag. Pabayaan ng isang suntok mula kay Steven. Kabanata 52. Nanginginig sa takot si Steven habang nakatitig kay Jared. Nablangko ang isip niya dahil hindi niya alam kung ano. Ngayon lang nangyari, matapos matanggap ang malakas na suntok ni Jared.
Napagtanto niya na ang kanyang impenetrable skill ay walang silbi laban sa kanya. Sir, pwede ko bang malaman kung ano ang pangalan mo? Balang araw, babalik ako para malaman mo. Napagtanto na hindi siya katapat ni Jared. Nagpa siya si Steven na umalis habang may pagkakataon pa siya. Steven, sa tingin mo makakaalis ka na? Well, hayaan mong sabihin ko sa iyo mister. Ang pagkakataon ay narito ngayon. At ito ay kung saan ang iyong magtatapos ang buhay. Tiningnan siya ng masama ni Tommy. Nagbago ang ekspresyon ni Steven. Kung bumangga siya, walang duda na hindi ako makakalabas dito ng buhay. Ang Chance ang pangalan. Jared Chance. Maaari kang pumunta at maghayganti anumang oras. Kung sa tingin mo ay hindi mo kaya, handle me. By all means, bring your mentor along. Sabi ni Jared nang mabasa ang nasa isip ni Steven. Ginoo, pagkakataon. Hindi mo siya pwedeng bitawan. Nag-iimbite ka lang ng gulo. Babala ni Tommy nang marinig niya iyon Jared. Gusto niyang buhayin si Steven. Umalis ka. Alam ko ang aking ginagawa. Kumunat ang noo ni Jared. Nang maramdamang lilipad na si Jared sa hawakan. Natakot si Tommy kaya hindi na siya naglakas loob na magsalita pa. Sige, kung ganoon. Duly noted. See you. Sa susunod. Tumayo si Steven at pinunasan ang dugo sa gilid ng bibig niya. Tapos kumaway siya sa kanya. Mga subordinate at sinabing, Tere na. Pagkaalis ni Steven, naiwan na naman ang maluwag na bulwagan kasama ng mga taong dumalo sa piging. Ginoo, pagkakataon. Ikaw ay hindi ka panipaniwala. Sa wakas nakita ko na rin ito ng sarili kong mga mata. Tunay na hindi ka panipaniwala sa ganoong batang edad. May isip lang kung gaano kakatatag sa hinaharap. Mr. Chance. Talagang lakas ng loob. Mas mahusay na ipinakita ng mga kabataan. Lahat ng tao sa karamihan ay puno ng papuri para kay Jared. Si Walter noon. Impressed din. Kahit kailan ay hindi niya naisip na ganoon kalakas si Jared. Dito, sandali, tumaas ang kanyang paggalang kay Jared. Patawarin mo sana ang kalokohan ko kanina. Mr. Chance. Humingi ng tawad si Luca na may nakasulat na kahihiyan sa kanyang mukha. Ayos lang. Ngumiti si Jared. Tumingin si William kay Jared. At hindi siya maaaring maging mas masaya. Napakasaya niya noon. Inaprubahan na niya ngayon ang usapin sa pagitan ni Jared at Josephine. Bakit hindi mo sinabi sa akin na alam mo? Sining sa pagtatanggol. Nag-alala ako sayo. Kunwaring galit si Josephine at kinurot ang braso. Ray. Umakto si Jared na parang nasasaktan. Masakit iyon. Nagpanik si Josephine. Ako, hindi ko man lang ginamit. Sobrang lakas. Paano masakit? Kanina lang talaga ako nasaktan ni Steven. Pero pinipigilan ko. Pinalala mo pa. Jared. Nagpatuloy sa pag-arte. Ako. Hindi ko alam. Hayaan mong tingnan ko ang iyong mga sugat. Hindi alam ni Josephine iyon. Si Jared ay gumagawa ng kalokohan sa kanya. Nasa bingit na siya ng pag-iyak. Kasama si William. Alam ng lahat. Kalokohan ni Jared. Gayunpaman. Wala sa kanila ang gustong ilantad siya habang nakatayo lang sila at nakatingin sa tahimik na mag-asawa. Tanging si Josephine lamang ang hindi nakakita sa kanyang kilos. Dahil masyado itong nag-aalala sa kanya. Okay. Okay na ako. Gumaling na ako pagkatapos mo akong hawakan. Napagdesisyonan ni Jared na iwan ang aksyon nang makita niya ang Josephine na iyon. May namumuong luha sa kanyang mga mata. Sa sandaling iyon. Napagtanto ni Josephine na siya ay nalinlang. Jared, paano? Kaya mo ba? Isang suntok ang ibinato nito sa kanya. Na nagawa niyang iwasan. Nagtawanan ng mga tao habang sila. Pinanood silang dalawa na nagtatalo sa isa't isa. Tinapik ni Walter ang balikat ni William mula sa likuran at sinabing, Mr. Sullivan. Ang kinabukasan ng Sullivan. Ang pamilya ay mukhang mas maliwanag kaysa dati. Ganap na alam ang ibig sabihin ni Walter. Mapagpakumbaba na sumagot si William. Nako, hindi. Kailangan pa rin namin kayong alagaan. Mr. Grange.
Humagalpak ng tawa si Walter. Sigurado akong isa pa. Ikot. Kabanata 53. Samantala, sa mansyon sa tuktok ng Dragon Bay. Nagpapahinga sina Gary at Hana sa sala pagkatapos. Namamasyal. Sinusubukan pa rin nilang tunawin ang katotohanan na sila ay nabubuhay sa isang marangyang bahay. Kahit na ito ay pansamantala lamang. Ito ay higit pa sa sapat upang maranasan ito. Ang swerte daw, sa aming panig. Bagamat kalalabas lang ni Jared sa kulungan. Nagkaroon na siya ng mabuting kaibigan. Josephine. I wonder how did those two meet each other? Hana said. Bimang. Ako rin. Pero mukhang mabait si MS. Sullivan. Dahil si Gary ay dating lingkod bayan. Nakita na niya ang lahat. Mga uri ng tao. Sa makatuwid. Siya ay palaging isang mahusay na hukom ng pagkatao. Since galing siya sa isang mayaman pamilya. Ano sa tingin mo ang nakikita niya kay Jared? Sa kaibuturan, si Hana ay palaging nag-aalala tungkol sa katotohanan na ang dalawang iyon ay mula sa dalawang magkaibang mundo at hindi para sa isa't isa. Gayunpaman, sa sandaling gusto ni Gary na sagutin si Hana. Isang lalaki na nakasuot ng mag-ara na suit ang nagpakita. Out of nowhere, nagulat si Gary. Hayaan mong sagutin ko ang tanong mo. Bulalas ng lalaki. Niloloko talaga ni Josephine si Jared. Sa tingin mo ba talaga gagawin ng sikat na MS Sullivan maging interesado kay Jared? Tumigil ka sa pangangarap. Si Jared ay malayo sa kanyang liga. Universidad lang siya. Graduate. Tsaka mahirap siya. Walang mga magulang ng isang babae mula sa isang kilalang pamilya ang tatanggap kay Jared. Nagpapakita lang sa kanya si Josephine. Pasasalamat sa kanya sa pagliligtas sa buhay ng kanyang ama. Sa tingin mo ba talaga magpapakasal sila? Ako ang totoong boyfriend ni Josephine. Kami ay para sa isa't isa. I'd suggest na you guys give up on your katawa-tawang pag-asa at pangarap. Hindi mo ba alam kung saan nakatayo ang anak mo? With that, napangisi ang lalaki. Sa kanila, ang kanyang mga mata ay puno ng paghamak. Namula sina Gary at Hana nang marinig iyon. Sa kabila ng bastos na panghihimasok, alam nilang may A. Punto. Si Jared ay hindi lamang isang ordinaryong tao. Ngunit siya rin ay isang ex-convict. Walang matatanggap na magulang. Si Jared bilang manugang. Natuwa naman ang lalaki sa naging reaksyon ni Gary at Hana. Naglabas siya ng isang stack ng cash at itinapon ang mga ito sa lupa. Kunin mo sila at umalis ka na. Huwag mo akong bigyan ng dahilan para pilitin ka. Yung pinto. Pagkasabi noon, tumalikod ang lalaki at umalis sakay ng isang sports car na nakaparada sa main entrance. Sina Gary at Hana ay napatulala. Parang kinaladkad lang sila ng lalaki pabalik sa realidad. Matapos ang mahabang panahon ng katahimikan, nagpakawala ng mahabang buntong hininga si Gary at nagsimulang mag-impake ng mga gamit. Hindi karapat-dapat mabuhay ang mga taong katulad natin. Sa gayong karangyan, si Hana ay nalungkot din. Tumulo ang luha sa kanyang pisngi. Kinuha ito. Ilang saglit na lang para mag-impake na si Gary. Tinapik niya ang balikat ni Hana at sinabing, "Let's go. Kakausapin natin si Jared tungkol dito mamaya at ipamuka sa kanya." Ang realidad, hindi lang niya sinasadyang makasama si MS Sullivan. Sa wakas, umalis na sila sa mansyon at bumalik sa dati nilang bahay. Hana, akala ko lumipat na kayo sa isang mansyon kasama si Jared. Anong ginagawa mo pabalik dito? Curious na tanong ng kapitbahay nilang isang medyo may edad na. Hi, Chloe. Aba, hindi kami nasanay na tumira doon. Awkward na tumawa si Hana. Si Chloe Wallace ang kanilang kapitbahay, na nabuhay din sa mahihirap na panahon. Ang kanyang asawa ay namatay nang ang kanilang teenager pa lang ang anak na babae. Kinailangan niyang palakihin ang kanilang anak na mag-isa. Mabuti yan. Ngayon meron na ako. May makakachat ulit. Dahil kalalabas lang ni Jared sa kulungan. Alam ko na medyo malayo ang sitwasyon. Ang taong ipinahiram sa kanya ang mansyon ay dapat na may lihim na motibo. Mas mabuting iwasan ang mga ganyang tao. Kung hindi, Jared,
Baka magkaproblema at itapon ulit sa kulungan. Diretsyong sabi ni Chloe. Bagaman ang kanyang mga salita ay hindi kasiya siya sa pandinig. Mabuti ang ibig niyang sabihin. Alam ko, tumango si Hana. Kabanata 54. Bumalik sa Glamour Hotel. Naghiwa-hiwalay ang mga tao pagkatapos ng piging. Pinatuloy ni Walter si Jared. Kaunti at sinabing, Mr. Chance, kailangan ko pa ng ilang araw bago ko makuha sa iyo ang spiritual brush at cinnabar. Rosario ang hinihingi mo. Ayos lang. Kaya kong maghintay. Salamat sa iyong tulong. Mr. Grange. Ngumiti si Jared. Since May. Kanina pa ganito ang mga mata ni nanay. Sigurado akong hindi na masakit ang paghihintay ng ilang araw pa. Ako, hindi dapat minamadali ang ganitong bagay. Masyado kang mabait, Mr. Chance. Mula ngayon, ipaalam mo lang sa akin kung kailangan mo ng tulong sa anumang bagay. Walang pagdadalawang isip na sabi ni Walter. Matapos makipag-chat saglit kay Walter, binalak ni Jared na umalis. Gayunpaman, agad namang lumapit sa kanya si Luca at lumuhad sa harapan niya. Ginoo, Chance, please be my mentor. Dahil nasaksihan niya ang napakalaking kakayahan ni Jared. Hindi maiwasan ni Luca na umasa na matututo siya. Jared, hinawakan siya ni Jared at tinulungang makatayo. Hindi ako karapat-dapat na maging mentor ng isang tao. Masyadong mataas ang tingin mo sa akin. Sa totoo lang, ang mga kasanayan na, si Jared ay hindi kapareho ng kategorya ng mga martial artist na ito. Kaya naman, hindi niya magawa. Turuan sila kahit na gusto niya. Pero Mr. Chance, tama na. Luca, putol ni Walter. Ginoo, ibinigay na ni Chance ang kanyang sagot. Kahit na si Walter ay hindi isang martial artist. Alam niya kung paano ang mga bagay. Ginawa sa komunidad at hindi maraming tao ang talagang handang magturo sa iba. Nang marinig iyon, tumabi si Luca at tumahimik. Pwede mo akong hanapin kung may kailangan ka. Pero, tinuturuan kita. Hindi ako qualified para dyan. Ngumiti ng paumanhin si Jared. Magagawa niyan, Mr. Chance. Salamat. Natuwa si Lucas sa sagot ni Jared. Nang umalis si Jared sa hotel at bumalik sa Dragon Bay, natarante siya nang makitang wala ang kanyang mga magulang. Nasaan kaya sila? Kara-rating lang nila dito. At hindi sila pamilyar sa lugar na ito. Kinuha niya ang phone niya at tinawagan ang mga magulang niya. Nang malaman nilang bumalik sila sa dati bahay, nagmamadali siyang bumalik. Mom, Dad, anong ginagawa niyo dito? Dahil ba hindi kayo sanay? Nananatili sa Dragon Bay. Napakaganda ng kapaligiran doon. Di ba? Naguguluhan na tanong ni Jared. Kung wala, sabi ng isang salita. Pumasok si Gary sa kanyang silid pagkatapos masulyapan si Jared. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawala ni Hana at sabi, Jared, kalalabas mo lang sa kulungan. Itigil ang pag-iisip na ang katanyagan at kapalaran ay maaaring makamit sa isang gabi. Si Josephine ay isang mabait na babae. Ngunit ikaw, hindi siya dapat samantalahin dahil lang sa nailigtas mo ang kanyang ama minsan. Hindi kayo bagay na dalawa. Kumuha ka lang ng trabaho at itigil ang pagiging delusional. Nagsalubong ang kilay ni Jared. Ma, may sinabi ba sa inyo? Hindi mahalaga. Itigil lang ang pakikipag-ugnayan kay Josephine at ibalik ang mansyon sa Dragon Bay. Hindi na kami titira doon ng papa mo. Hindi ko hiling na kumita ka. Pero basta ikaw, gumawa ng tapat na pamumuhay at magkaroon ng sarili mong pamilya. Mas masisiyahan ako, sabi ni Hana. Ang kanyang tono, mabigat, nang maramdamang nagagalit ang kanyang ina. Hindi na naglakas loob na magsalita si Jared. Tumango siya at sinabing, okay, Mom, pakikinggan kita. Alam niya na ang kanyang ina ay nagdusa at literal na umiyak sa kanyang sarili na bulag dahil sa kanya. Ayaw na niyang magalit pa siya. Nang marinig na sumang-ayon si Jared sa kanya, mas malumanay na sabi ni Hana, Boses, kukunin ko ang tatay mo na hilingin kay Mr. Miller na humanap ka ng trabaho bukas. Isa pa, katatapos lang ng anak ni Mrs. Wallace.
At nakahanap na siya ng trabahong mahusay ang sweldo. Kayong dalawa meron. Magkakilala mula pagkabata. Kakausapin ko si Mrs. Wallace if you two don't mind. Baka si Hana. Bulag. Ngunit tila nalaman niya ang lahat. Kabanata 55. Well, kung okay silang dalawa, wala rin akong pakialam. At saka, napanood ko na si Jared na lumaki mula pa sa kanya. Ay isang maliit na batang lalaki. Hindi rin niya lubos na kasalanan na siya ay ipinadala sa bilangguan. Biglang pumasok si Chloe. Bahay nila na may mangkok. Ako mismo ang gumawa nitong sopas. Tikman mo, Ginang. Wallace. Nagulat si Jared nang makita si Chloe. Mabilis niyang inabot ang kanyang mga kamay para kunin ang mangkok. Mula pa noong sila, lumipat sa Horrington noong teenager pa si Jared. Nagkaroon ng magandang relasyon ang pamilya Chance. Ang pamilya Wallace at sila ay naging magkapit-bahay. Masyado kang mabait, Mrs. Wallace. Tinignan ko si Hilda. Lumaki din. Siya ay isang napakatalino at magandang binibini. Buti sana kung maging in-laws tayo. Tumayo si Hana at hinawakan si Chloe para maupo sa kanya. Hana, mas masaya ako kung ikakasal si Hilda kay Jared. Tutal nag-iisang anak ko lang siya. Ako, still need her to take care of me in the future. So I don't wish for her to stay far from me. Ibibigay ko. Tumawag siya ngayon at hilingin sa kanya na bumalik sa bahay. Sabay-sabay tayong makakain. Bulalas ni Chloe. Siya, halatang nasiyahan din kay Jared. Mukhang maganda. Masayang tumango si Hana. Narinig ko yan Hilda. Nakahanap siya ng trabahong mahusay ang sweldo. Oo, maganda ang bayad. Pero bihira siyang umuwi. Bihira ko siyang makita, sabi ni Chloe. Saka kinuha ang phone niya. At tinawag si Hilda. Sinagot ni Hilda ang kanyang telepono at sinabi sa tonong inaantok. Nay, tulog pa ako. Bakit ang mga? Tinatawag mo ako sa ganitong oras. Hapon na. Bakit tulog ka pa? Hindi ba kailangan mong magtrabaho? Natarante si Chloe. Nag-o-overtime ako ngayong gabi. Kaya naidlap ako. Ano ang mali? May nangyari ba? Nagmamadaling tanong ni Hilda. Wala. Nakalaya na si Jared sa kulungan. Kaya ako, naisip mo na baka makakauwi ka at sabay tayong kumain lahat. Sagot ni Chloe. Nay, ako po, abala, baka sa ibang araw. Ibinaba ni Hilda ang telepono nang matapos niya ang kanyang pangungusap. Sabay-sabay, namula ang mukha ni Chloe. Okay lang po Mrs. Wallace. Kung busy si Hilda, we can always arrange for another day. Natakot si Hana. Baka magalit si Chloe. Kung paano natapos ang usapan. Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Chloe. May sarili ang mga bata. Iniisip ngayon kapag sila ay tumanda. Nanatili si Chloe sa bahay ni Jared hanggang gabi. Dahil wala si Jared. Better to do. Mamasyal na sana siya nang makatanggap siya ng tawag mula kay Tommy. Na gustong mag-imbite. Sa labas siya para sa hapunan. Nais ni Jared na tanggihan ang kanyang imbitasyon. Ngunit sa pag-iisip, nagpasya siyang sumama kay Tommy. Sa pag-iisip, na malamang na magdi-dinner si Chloe at tiyak na sasama siya sa mga magulang niya sa pang-asar sa kanya. Ang hapagkainan. Inalok ni Tommy na sunduin si Jared sa kanyang bahay. Ngunit tinanggihan siya ng huli at tinawag ito. Taxi sa halip, noong panahong nasa kulungan si Jared. Umusbong ang Horrington. On his way to the restaurant. Siya, nakakita ng maraming bar at nightclub. Ang lungsod ay abala sa mga tao. Sa sandaling iyon, nakita ni Jared ang isang pamilyar na figure nang dumaan ang taxi sa isang bar na tinatawag na Moonlight Bar. Ito ay isang babae na nakasuot ng magagandang damit. At naglalakad siya sa bar kasama ang ilan pang mga babae. Hindi ba si Hilda yon? Kumunat ang noo ni Jared. Hindi ba niya sinabi sa mommy niya na kailangan niyang mag-overtime? Bakit siya naglalakad sa bar? Doon kaya siya nagtatrabaho? Upang malaman pa, binayaran ni Jared ang taxi driver. At lumabas ng sasakyan. Pagkatapos ay sinundan niya si Hilda sa bar. Kabanata 56. Sa bar, nag-stroke at kumikislap ang mga neon lights. Ang kapaligiran ay lubhang masigla. Nakita iyon ni Jared pagkatapos.
Pumasok si Hilda at ang ibang mga babae sa loob. Dinala sila sa likod. Sumunod siya sa likod. Pero pinigilan siya ng lalaki. Pasensya na po, sir. Pero bawal kang dumaan dito. Ang backstage ay para sa mga tauhan. Lamang. Tumingin si Jared sa direksyon kung saan napunta si Hilda. Nang makita niyang nawala na siya, lumayo siya, at umupo sa mesa sa sulok. Sabik siyang malaman kung ano ang ginagawa niya doon. Pagkatapos, lumabas si Hilda at ang iba pang mga babae. Lahat sila ay walang suot kundi sexy lingiri. Sumayaw ang mga babae. Ang daan patungo sa gitna ng entablado. At agad-agad, nagwala ang mga tao bilang mga spotlight. Kumislap sa paligid nila. Si Hilda at ang iba pang mga batang babae ay nagsimulang sumayaw ng erotiko. Halata namang hindi ganoon ang mga galaw ni Hilda. Likido gaya ng iba, ngunit ginawa niya ang kanyang makakaya habang pilit na ngumiti. Nakita ng lahat na siya ay isang greenhorn. Lahat sila ay inilipat ang kanilang mga tingin sa kanya. At ang ilan ay naghagis pa ng pera sa kanya. Si Jared ay lubos. Nagulat siya dahil hindi niya inaasahan na magiging exotic ang mahiyain at magandang asal na si Hilda Wallace. Mananayaw. Habang nakatingin sa mga perang papel sa entablado. Paulit-ulit na yumuko si Hilda para kunin ang mga ito at itinulak sa kanyang bra, na nagbibigay sa mga kalalakihan sa karamihan ng pagkakataon na pagmasdan siya. Sa pagsaksi niyan, Jared, naglakad patungo sa entablado, nangisda ng ilang libong pera, at inihagis ang mga ito sa entablado. Salamat, sir. Bulalas ni Hilda nang makita ang stack ng cash. Gayunpaman, nang magtama ang kanyang mga mata kay Jared, siya, nagyelo ng ilang segundo, mabilis na binawi ang kanyang tingin. Nagkunwaring hindi niya nakita si Jared at nagpatuloy sa pagkuha ng pera. Sa entablado bago ipagpatuloy ang kanyang sayaw. Tanging ngiti na lang sa mukha niya ang hindi nakita. Kay Jared, ang pagkabukas palad ay nakakuha ng atensyon ng mga partygoers. Ngunit sa sandaling nakita nila na siya ay nasa simple pananamit, ang paghanga sa kanilang mga mata ay napalitan ng panlilibak. Tinapik ng isa sa mga lalaki sa balikat ni Jared at sinabing, "Hoy lalaki, sa paghusga sa hitsura mo, sa palagay ko itinapon mo lang ang iyong buhay. Malayo ang ipon. Iminumungkahi ko na mawala ka bago ka mabaygo sa paggastos ng iyong susunod na sweldo sa parehong paraan." Jared, hindi siya pinansin dahil nakadikit pa rin ang mga mata niya kay Hilda. 3 taon pa lang. Paano siya nagbago? Sobra. Tumalikod si Hilda kay Jared at sumayaw na nakaharap sa kabilang direksyon habang ang ibang mga babae itinapon ang kanilang mga sarili sa kanya nang masaksihan ang kanyang pagkabukas palad. Kumusta gwapo? Inabot ng isa sa kanila ang mukha ni Jared. Madaling makilala ng mga mananayaw. Mga lalaking mayaman ngunit mapagpakumbaba. Kaya naman, ipinapalagay nila na si Jared ay isa sa kanila. Tinagilid ni Jared ang ulo. At umiwas sa dancer. Nakatitig pa rin siya kay Hilda. Anong pangalan mo? Maganda. Isang lalaki sa tabi ni Jared. Tanong, na nag-flash ng malaswang ngiti. Pagkatapos noon, hinailan na niya ang dancer pababa ng stage. Kabanata 57. Sigaw ng dancer nang bigla siyang hinayla pababa. Sa sandaling bumagsak siya sa lupa. Isang grupo ng mga sumugod ang mga lalaki papunta sa kanya at sinimulang kapkapan siya. Lahat sila ay gusto ng isang piraso sa kanya. F*** off. Mayroon ba kayong lahat? Isang death wish. Dumagundong ang isang babaeng naka-formal attire. Siya ay mabigat na naka-makeup at may ilang matipuno. Mga bouncer sa likod niya. Nang marinig iyon, naghiwa-hiwalay ang mga lalaki. Jenny, ang walang magawang mananayaw. Sumigaw. Nanatili ang mga haplos ng mga lalaki sa kanyang balat at maging ang kanyang bra ay natanggal sa hugis. Mawala. Jenny. Napakunot ang noo niya. Nanginginig sa takot ang mananayaw at tumakbo patungo sa backstage. Kinuha ni Jenny ang isang. Tumingin sa paligid ng stage at nakita kong nakatayo pa rin doon si Jared mag-isa. Hindi niya ito pinansin at tumingin. Kay Hilda. Hilda, halika dito. Nang marinig ang pangalan niya,
Tumigil si Hilda sa pagsasayaw at bumaba ng stage. Anong problema, Jenny? Nandito na si boss. Gusto niyang i-entertain mo siya. Dirdiretsong sabi ni Jenny. Natigilan si Hilda para sandali, sa kabila ng kanyang pag-aatubili. Hindi siya naglakas loob na magsalita at maaari na lamang umalis kasama si Jenny. Noong siya, nilampasan niya si Jared. Sadyang iniwasan niya ito sa pamamagitan ng pagyuko ng ulo. Hilda, inabot ni Jared, at hinawakan ang braso niya. Kilala mo ba siya? Tanong ni Jenny na nakakunot ang noo. Hindi, ayoko. Niyugyug siya ni Hilda. Ulo bago tumitig sa mga mata ni Jared. Sino ka? Bitawan mo ako. Kailangan kong magtrabaho. Matapos ipagpag si Jared, sinundan ni Hilda si Jenny sa backstage. Sinaman ng tingin ni Jenny si Jared ng tahimik saglit bago naglakad palayo. Hilda, gustong-gusto ka ng amo. Behave iyong sarili sa paligid niya. Higit sa lahat, huwag hanapin ang iyong sarili ng isang kasintahan. Kung kaya mo siyang pasayahin. Hindi, kailangan pang mag-alala tungkol sa mga loan shark na iyon. Sa katunayan, hindi mahalaga kung sino ang susunod sa iyo dahil aalagaan ka niya. Ano ba? Baka kailanganin pa kitang magtrabaho noon. Sabi ni Jenny. Hindi man masaya si Hilda. Sinubukan niya ito. Pinakamahusay na ilagay sa isang ngiti. Jenny, bakit magkaka-interes sa akin ang amo? I think mas gusto ka niya. Bilang isang, sa totoo lang, naiinis si Hilda sa amo. Isa siyang kalbong lalaki na may umbok na tiyan. Kahit siya, walang choice kundi maging isang exotic na dancer sa bar. She never wanted to be someone's mistress. Masyado na akong matanda. Ngayon, you can still make it. Sabi ni Jenny na naiinggit na nakatingin kay Hilda. Sa katunayan, ang edad ay mahalaga sa partikular na industriya. Hindi nagtagal, nakarating sila sa isang maluwag at marangyang opisina. Sa loob, isang kalbo. Nakaupo sa sopa ang lalaking nasa katanghaliang gulang at nasa harap niya ang isang bote ng red wine. Nang makita ang lalaki, yumuko si Jenny at sinabing, Sir, andito na po si Hilda. Hindi siya nag-entertain ng ibang mga customer ng pribado. Tama. Tanong ng lalaki. Hindi. Syempre hindi. Hindi ako mangangahas na sumalungat sa utos mo. Sir, umiling si Jenny. Lahat. Sige. Pwede ka nang umalis. Kinawayan ng lalaki si Jenny na lumabas ng kwarto. Isang kindat ang binigay ni Jenny kay Hilda kanina. Umalis siya at isinara ang pinto. Nanginginig sa takot si Hilda ngayong mag-isa lang siya sa kwarto. Kabanata 58. Sir? Tumili si Hilda. Itinaas ng lalaki ang kanyang ulo at tinansya siya mula ulo hanggang paa. Napuno ang kanyang mga mata. May pagnanasa. Nakangiting sabi niya, Relax. Hindi kita kakainin. Halika upo sa akin. Sunod niyang tinapik ang couch. Sa kanya, sa kabila ng matinding takot, hindi naglakas loob si Hilda na suwayan siya. Dahan-dahan siyang naglakad patungo. Siya at umupo, sa paningin ng isang makatarungan at magandang binibini. Ang lalaki ay mas napukaw bilang. Nagliwanag ang kanyang mga mata. Nagsalin siya ng 2 baso ng red wine at inalok ng baso si Hilda. Halika, samahan mo akong uminom. Sir. Ako. Hindi ko kaya. Inumin. Walang lakas ng loob si Hilda na abutin ang baso. Ayos lang. Maaari kang matuto ngayon. Ang labi ng lalaki. Quirked up. Umalis na walang pinipili. Kinuha ni Hilda ang baso ng red wine at sabay-sabay itong ibinaba. Ang lalaki. Napahagalpak sa tawa nang makita iyon. Sinabi sa akin ni Jenny na malaki ang utang mo sa mga loan shark. Pera, totoo ba yan? Tanong niya. Tumanggo si Hilda. Oo, 1,000,000. 1,000,000. Hindi maliit na bilang iyon. Ang sabi ng lalaki. Pagkatapos, nagsulat ng isang tseke para sa 1,000,000 at pinadulas ito patungo kay Hilda. Satisfy me tonight and this 1,000,000 check is inyo. Mukhang confident ang lalaki. Ginamit niya ang parehong paraan sa maraming mga babae bago si Hilda at ito. Nagtrabaho sa lahat ng oras.
Habol ang hininga ni Hilda habang nakatitig sa tseke. Ito ay 1,000,000. With it, ayoko. Kailangan pang magtago sa mga loan shark. At saka, kaya kong ihinto ang pagiging exotic dancer at hindi na ako. Takot makipagkilala sa taong kilala ko. Gayunpaman, nahuli siya sa isang dilema. Alam niya na kung tatanggapin niya ang pera, ang buong buhay niya ay magsisimulang bumagsak. Bagaman, exotic dancer ako, napreserba pa rin ang kalinisan ko. Kapag nabayaran ko na lahat ng utang ko, makakabalik pa rin ako sa buhay normal na buhay. Kaya ko pang pakasalan ang lalaking mahal ko at magkaroon ng sariling pamilya. Kung tatanggapin ko ang pera, ngayon, kailangan kong maging mistress ng iba habang buhay. Bigla siyang nag-flashback at, isip ni Jared, noong mga teenager pa sila. Si Jared ay partikular na nagpoprotekta sa kanya. Sa katunayan, noon, mayroon siya, nagustuhan niya ito kaya naisip niyang pakasalan siya balang araw. Gayunpaman, sa kalaunan ay lumago sila. Magkahiwalay noong sila ay tumanda. Noon, natagpuan na ni Jared si Sandy. At malapit nang magpakasal. Kasi, niyan, hindi na hinanap ni Hilda si Jared. Gayunpaman, ang buhay ay tiyak na hindi mahuhulaan. Hindi lang si Jared ang hindi pakasalan si Sandy, ngunit nasentensyahan siya sa bilangguan. Gusto ni Hilda na bisitahin si Jared sa bilangguan. Ngunit masyado siyang naabala sa kanyang buhay unibersidad. Sa totoo lang, Hilda, labis ang sama ng loob na nalaman ni Jared ang tungkol sa kanyang ginawa para sa ikabubuhay. Paano kung sabihin niya kay mama? Kung siya, nalaman kong nagsinungaling ako sa kanya. Madidismaya siya. Nagsumikap siya para palakihin ako. Kanyang sarili. Kapag nalaman niyang exotic dancer ako, mapahamak ako. Ang mas malala pa, kung ako ay maging sa isang tao. Mistress, bet ko natatanggihan niya ako. Sa pag-iisip tungkol sa kanyang ina, nagpa siya si Hilda na tanggihan ang alok ng lalaki. Salamat sa iyong kabutihan, sir. Pero kailangan kong tanggihan ang alok mo. Natigilan ang lalaki. Hindi niya akalain na tatanggi si Hilda. Kanya, pagkatapos ng lahat, iyon ang unang pagkakataon na nabigo sa kanya ang kanyang pamamaraan. Kabanata 59. Dahil ba sa pera, mas maibibigay ko sa'yo. Isa pa, bibilhan kita ng bahay na magiging love nest natin. Ano man ang gusto mo ay magiging iyo. At saka, hindi ako makikialam sa pribadong buhay mo. Lahat ng kailangan mo, ang gagawin ay ang samahan ako 4 hanggang 5 beses sa isang buwan. Dahil sa kasalukuyang kalusugan ko, wala akong gaanong lakas, iniwan para sa mga babae. Dahil dito, binibigyang daan ka ng deal na ito na kumita ng mas malaki kaysa sa ginagawa mo bilang isang mananayaw. At saka, hindi mo na kailangang pagsamantalahan ng mga halimaw na lalaki na iyon. Ang medyo may edad na. Pangungumbinsi ni Hilda. Gayunpaman, pinatibay niya ang kanyang pasya na hindi maging manliligaw ng sinuman. Pagkatapos ng lahat, hindi niya ginawa. Gustong isakripisyo ang kanyang kinabukasan para sa pansamantalang kasiyahan. Sa katunayan, nakaramdam siya ng pagkahilo, nakatingin sa kanya mag-isa. Kung hindi niya ito amo, matagal na niya itong pinakikinggan. Sir, hindi ko po talaga kaya gawin ito. Bakit hindi ka maghanap ng iba? Umiling muli si Hilda. Sa pagharap sa pagtanggi ni Hilda, biglang nagbago ang ekspresyon ng nasa katanghaliang lalaki. Given where you are, do you think you have a choice? Kapag nakatutok na ako sa isang babae, gagawin niya, tiyak na maging akin. Sa takot, tumayo si Hilda at sinubukang tumakas. Sa hindi inaasahan, nagsimula ang kanyang ulo, na umiikot sa sandaling tumayo siya. Hahaha, walang takas, nakipag-inuman ka sa akin. Ikaw ba, sa tingin mo papakawalan kita? Humagalpak ng tawa ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Habang namumutla ang mukha ni Hilda, naramdaman niya ang udyok ng pagmumura sa kanya. Sa kasamaang palad, nawalan siya ng kakayahang ihiwalay ang kanyang mga labi habang nagsimula ang kanyang paningin sa nasa katanghaliang gulang na lalaki. Lumabo, sa wakas, bumagsak siya sa sopa ng may kaluskos.
Hindi makagalaw ng kalamnan. Unti-unti siyang nawala. Kamalayan. Samantala, humihitit ng sigarilyo si Jenny sa main lobby ng bar. Nanonood ng inggit na inggit ang mga masiglang mananayaw sa entablado. Noong unang panahon, siya rin ay bata pa at maganda. Walang kapare sa entablado. Siya ay naging may bahay ng kanyang amo. Ngunit ngayon, siya ay naging isang ginang sa kanya at hindi mapakali sa kanyang lalong malungkot na kinabukasan. Jenny, itinuon ng amo si Hilda. Mukhang nakakuha na siya ng ginto sa pagkakataong ito. Mahinang sabi ng isang waiter. Sa tabi ni Jenny, iyon ay walang sinasabi. Mula ngayon, mas mabuting maging maingat ka na huwag masaktan siya. Or else you will suffer the consequences. Payo ni Jenny matapos humitit sa kanyang sigarilyo. Ayoko, ngunit kamangha-mangha ang nakamamanghang figure at flawless na balat ni Hilda. I can't help, bago pa magawa ng waiter. Tapos, sambit ni Jenny. Shut up, may death wish ka ba? How dare nobody like you ay the boss. Babae, Jenny, pasensya na. I'm sorry for spouting nonsense. Mabilis na binigyan ng waiter ang sarili ng 2 sampal. Gagawin ko. Hayaan itong dumausda sa pagkakataong ito. Kung uulitin mo, ibabawas ko ang sweldo mo bilang parusa. Babala ni Jenny. Salamat, Jenny. Thank you. Todo-todo ang pasasalamat ng waiter sa kanya bago inabot para kurutin siya sa kanyang puwitan. Tignan mo yon. Naughty look of yours. Nakangiting umalis si Jenny kasama ang waiter. Sa kabila ng pagbagsak ng paborsa, boss due to her age, she still have her way with the young waiters at the bar. Gayunpaman, ang kanilang mga bulong ay narinig ni Jared nang malaman niyang ipinadala si Hilda sa kanyang amo para maging jowa nito. Kay Jared, nagdilim ang ekspresyon. Pagtayo niya, pumunta si Jared sa backstage at hinarang siya ng 2 waiter sa pintuan. Bago sila maaaring mag-react, sinaktan niya silang 2 at nawala ng malay. Sa loob, may mga silid kung saan-saan. Hindi niya alam kung nasaan si Hilda. Bigla siyang nabalisa. Pagdaan pa lang niya sa washroom. Siya, biglang may narinig na daing ng babae. Walang pag-aalinlangan. Pumasok siya sa banyo at sinipa. Buksan ang pinto ng cubicle. Kabanata 60. Sa loob, si Jenny ay nasa kalagitnaan ng pagkuha nito sa waiter. At sila ay mukhang bago. Nagsimula, nang sisigaw na sana ang waiter ay pinatalsik siya ni Jared gamit ang palad. Pagkatapos noon, siya, hinawakan si Jenny sa kwelyo niya. Saan mo dinala si Hilda? **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 * Nakita si Jared. Bago pa siya makatapos ay hinawakan siya ni Jared sa leeg. Sa sinakal ng hangin mula sa kanyang mga baga. Namula ang mukha niya habang puno ng kilabot ang mga mata. Siya, nasa opisina siya. Sabay na sagot ni Jenny. Dalhin mo ako doon. Bumitaw si Jared sa pagkakahawak. Kailan? She saw the murderous look on his face. Dinala siya ni Jenny doon ng walang pagtutol. Sa kanyang pagdating, sinipa ni Jared ang pinto ng opisina. Boom! Ang dumadagandong na tunog ay nagpagulat sa nasa katanghaliang gulang na lalaki. Sa sandaling pumasok si Jared, nakita niya si Hilda na nakahandusay sa sopa habang ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Ang mga kamay ay humahaplos sa kanyang katawan. How dare you? Habang nag-aapoy ang kanyang mga mata sa galit. Humakbang pasulong si Jared at sinipa ang lalaki. Nagpadala, lumipad siya palabas ng opisina. Hilda! Hilda! Hinubad ni Jared ang jacket niya para takpan si Hilda. Isinasaalang-alang ang kanyang walang malay na estado. Alam niyang nadroga siya. Kaya naman, inilipat niya ang ilan sa kanyang espiritual enerhiya sa katawan ni Hilda. Nang unti-unting iminulat ni Hilda ang kanyang mga mata at nakita si Jared. Napasigaw siya. Nagulat, Jared. Sa susunod na sandali, nawala na naman siya ng malay. Maliwanag. Ang mga epekto ng gamot ay labis siyang napuspos. Para naman sa nasa katanghaliang gulang na lalaki. Nakahandusay siya sa lupa matapos ang sipa ni Jared. Noon, ang mukha niya, naging purple na. Sir,
Nagmamadaling lumapit si Jenny sa kanya at tinulungan siyang tumayo. Umirap ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Kay Jared, "Anak, sino ka? How dare you hit me? May death wish ka ba?" Kasabay ng pagsigaw niya. 4. Pumasok sa opisina ang mga mandirigma na nakasuot ng itim na suit matapos marinig ang kaguluhan. "Sir, baka boyfriend ni Hilda ang lalaking ito." Pagpapalam ni Jenny sa medyo may edad na. Sa paghusga mula kay Jared. Tugon at galit na galit sa mukha nito. Naisip niyang boyfriend lang ang magre-react ng ganyan. "Hindi ko. Bigyan mo ng F*** kung sino siya. How dare he hit me? Patayin mo na lang siya." Napaungol ang nasa katanghaliang gulang sa nakita. Reinforcements. Sabay-sabay na sinugod ng 4 na mandirigma si Jared. Pagkatapos niyang ibaba si Hilda ay kinaweyan ni Jared ang kanya. Mga braso nang hindi man lang tumitingin sa kanyang mga papalapit na kalaban. Pinalis ang 4 na lalaki at malakas na bumagsak sa dingding. Dahil dito, nakahiga silang walang buhay. Nasa lupa, nabigla sa kung gaano kalakas si Jared. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki at si Jenny ay napatitig sa kanya. Katatakutan. Sinaman ang tingin ni Jared ang lalaki. "Be***starred like you deserve to die. Anong pupuntahan mo? Gawin." Nang makita niya ang nakamamatay na tingin sa mga mata ni Jared. Sinabi ng lalaki na may nanginginig na boses. "Hayaan mo akong. Binabalaan kita. Ang bar na ito ay nasa ilalim ng proteksyon ni Mr. Lewis. Alam mo ba kung sino siya?" Nang matapos siyang magsalita, biglang tumunog ang phone ni Jared. Si Tommy ang nag-imbita kay Jared para kumain. Nang hindi nagpakita si Jared. "Pop," nagpasya siyang tawagan si Jared. "Ginoo, Chance, nasaan ka?" Mahinang tanong ni Tommy. "Nasa Moonlight Bar ako." "Moonlight Bar?" Nagulat si Tommy. "Anong ginagawa mo dyan?" "Pagpatay. Isang tao." Ang mixing sagot ni Jared ay parang napakadilim na nagdulot ng lamig sa gulugad ni Tommy. "Ginoo, Chance. Ang Moonlight Bar ay kay Baldy na nagbabayad ng perang proteksyon ng Templar Regiment. Sabay-sabay akong lumapit sa mga tauhan ko. Hindi mo kailangang gawin ito sa iyong sarili." Nang marinig niya ang sagot ni Jared. Alam ni Tommy na baka may nagalit kay Jared sa Moonlight Bar. Oo naman. Pumayag naman si Jared. Bago tapusin ang tawag. Pagkatapos ay tahimik siyang umupo sa couch para maghintay.